kababayan ko, dito naman tayo. Grabe ito, mga kababayan. Pasok! Again in Manila. Mga kababayan, ha? Pinasalamatan si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, eto na. Wala. Alam mo, kayo, ha? Sabi nga ni Digong, alam nyo, wala nang silbi ang mga Duterte. Wala nang silbi si Sara kung matalo sa 2028. Alam nyo mga kababayan, Mike Cervera na, alam nyo mga kababayan, wala nang silbi ang mga Duterte. Tapos na ang karir sa national ng mga Duterte kung hindi nila maipapanalo si Sara Duterte. Kung hindi nila maipapanalo yan, wala na. Kahit pa ho maghubot-hubad si Kitty, kahit na magburlis-burlis sa entablado, hindi na mananalo. Hindi na, wala nang silbiyo. Wala na ho. Huwag nyo lang ipilit. Maniwala kayo sa akin, hindi pa tayo namamali. At yung mga vlogger nila magpopolasan. Yung mga matatapang, sila Banat Bay, sila Maharlika, ganyan. Sino pa? Sino pang mga vlogger yan, na mga nagtatanggol dyan? Wala na yung mga yan. Magiging laos. Hindi na paniniwalaan ng taong bayan, hindi na panonoorin kasi piling ng mga bobong mga taga-suporta nila, binigo sila. Sila ang masisisi kasi itinanim sa isipan nila na malakas talaga si Duterte. Hindi nga ni. Diba? Balik showbiz ang topic nila, sabi ni masisisi sila eh. Maniwala kayo sa akin, masisisi ang mga yan. Yung mga sila Banat Bay, nako, Diyos ko. Diba, meron nga tayong kakilala. Dati, loyalista daw ng Pangulong Bongbong Marcos. Tapos biglang nag-DDS. Tapos nung nakita yung kung ano meron sa DDS, biglang babalik na naman dito kay Pangulong Bongbong. Hindi ho ganon ang labanan dito. Labanan ng prinsipyo at labanan ng pagkatao. Taya pati pato ng inyong kredibilidad, pagkatao, kung ano yung lalabas sa bunganga ninyo para itanim, palaganap, sabihin sa mga manonood sa inyo at makakapanood. Ganon ang labanan dito. Kaya ho mga kababayan, mahirap talaga na nasisira tayo sa mga sinasabi natin. Kaya ho mga kababayan, ako pinipilit ko talaga, ulitin ko uli, na okay lang ako, sabihin ko sa inyo yung masakit na katotohanan, kaysa ho bulahin ko kayo. Bulahin ko kayo ng matamis na parang cake. Matamis na parang ice cream. Yung pananalita ko at sabihin sa inyo, hindi ho ako ganun. Sabihin ko, tayo ako na. Ito na. Mayor Isko, pasok. Sun shine again in Manila for our workforce in the city of Manila. Nakikita nyo ba yung ngiti ni Isko Moreno? Nakikita nyo ba yung kagalakan, kasiyahan, sigla ng ngiti ni Isko Moreno? Di ba nung araw binabanatan nyo yan? Yung mga DDS puring-puri yan. Sabi ng mga DDS Sara Isko 2028 ngayon, nasa na yung mga DDS? Nasa na yung mga DDS? Diba? Dani Taling, Nasaan yung mga DDS? Bakit parang lumalayo kayo kay Isko Moreno? Porke ba nakakasama si Pangulo? Iiwan nyo na si Isko? Mga bobo talaga kayo .
Abay, unahin nyo yung serbisyo sa taong bayan bago yung pansarili nyong mga kaligayahan. Kasi natutuwa kayo dahil kumakampi kay Sara. Yan yung inuuna nyo dahil masaya yung nararamdaman nyo. Paano naman yung nasasakupan ni Mayor Isko? Paano naman yung obligasyon ni Mayor Isko dyan sa Maynila? Ano yun? Baliwala yun? Dahil kailangan kung saan kayo masaya na sumusuporta si Isko Moreno kay Sara Duterte. Doon lang dapat. Tama ho ba mga kababayan? Alam nyo, tama si Mayor Isko. Dapat, bago ang politika, serbisyo muna sa taong bayan. Yun dapat, serbisyo muna sa taong bayan ang mangibabaw. Abay, pwede naman ho mga kababayan na pwede naman kaibigan nyo lahat. Di ba? Si Mayor Isko, mayor naman ng Maynila yan. Si Sara Duterte, Vice President sa National. Si Pangulong Bongbong, Presidente ng National. Bakit? Kung mag-away silang dalawa, anong problema ni Isko dyan? Pakialam niya dyan. Away nila yun Di ba? Away nila yun pwede naman maging kaibigan ni Isko Moreno, si Sara Duterte, at saka si Pangulong Bongbong. Pero hindi mangingialam sa away nilang dalawa. Tama ba mga kababayan? Tama? Si Pangulong Bongbong pumunta ng Maynila, namigay ng tulong. Ano gusto nyo? Huwag pasalamatan? Siguro naman ako naniniwala, no? Naniniwala ako. Kung si Sara Duterte ang magpadala ng 10 truck na kaban ng bigas, sigurado magpapasalamat din si Isko dyan Diba? Alangan naman hindi pasalamatan ni Isko yun, binigay. Ngayon, etong mga bigas na bigay ni Pangulo, mga kababayan ko, ito'y tulong sa mga Manileño. Hindi ho kailangan ng utang na loob dito. Serbisyo Pero, baka naman, kahit man lang yung pasalamat para i-acknowledge ang Pangulo ni Isko, wag nyo nang ipagkait yun, wag nyo nang tanggalin. Kasi mahihina lang yung mga ulo nyo Ang politiko, nag-apply yung mga yan para magsilbi sa taong bayan. Hindi unahin ang personal na interest nila, personal na mga away nila. Kahit ho ako ang mayor Halimbawa ako'y nahalal na mayor sa Pangasinan. Pumunta ho si Pangulong Bongbong. Alam nga naman, hindi ko pasalamatan. Kung pumunta si Sara, nagbigay ng tulong, iisipin ko pa ba kung nakaw yun? Ninakaw niya. Tinulong sa aking lungsod. Siyempre magpapasalamat din ho ako Bakit? Bigay ho yung tulong Pasalamatan natin. Pero kapag nag-away yung dalawa na tumutulong sa iyo, pakialam ko sa inyong dalawa. Bahala kayo dyan. Hindi naman yan ang gusto ko. Ang gusto ko matulungan ko yung aking constituent, yung aking nasasakupan, yung aking mamamayan, na hindi magutom. Yun tayo. At yun ang totoong serbisyo. At tingin ko, yun ang ginagawa ni Isko. Tama, mali. Yung mga katwiran ng mga DDS, hindi ganon. Kasama si Bongbong Marcos. Wala na. Oo, tinraidor na tayo, Di ba ganon sila? Di ba, Ason? Mga kababayan, ako sigurado, sasabihin ng mga DDS, wala na, tinraidor na ni Isko si Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko Ano ba ito? Rekrutan? Para tayong mga bata? Kapag galit mo siya, dapat galit mo rin
Ganun no? Parang sabi ni Sara, galit ko si Bongit. Dapat isko, galit mo rin siya. Kung hindi, hindi na tayo bati. Parang ganun yung katwiran ng mga DDS no? Tama ho ba yung mga ganon? Ay, hindi ho. Kailanman ho, hindi ho tayo nagalit kay Isko mula nung matapos ang 2028 Hindi ho tayo bumibira dyan bakit ho? Hindi naman ho niya binibira si Pangulo Di ba? Ganun lang ho. Simplihan natin ang katwiran at ugali ng mga DDS. Sabi ni Buday, Isko, Yorme, galit ko si Bongit. Huwag mong babatiin Pag binati mo si Bongit, galit na rin ako sa'yo. Lastik na katwiran Walang kwenta no, mga kababayan? Walang kwenta. Ngayon, nagdala si Pangulo ng sandamakmak na tulong sa mga Manileño. Alangan naman hindi magpasalamat ang Isko Moreno. Alangan naman na hindi magpasalamat ang Isko Moreno ay Morena. Eto na. Masaya ako para sa inyo, mga manggagawa na tagalungsod, kung saan ang ating Pangulo ay naglagak 2 months ago sa City Government of Manila ng 286 million pesos. Grabe no? At ayon na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Kita nyo mga kababayan ko Tignan nyo ho mga kababayan ang isip ni Pangulong Bongbong at saka si Isko. Hindi lang ho yung mga jeepney driver, tricycle driver, grab driver, mga driver, transportation group. Biruin ninyo yung mga nagbabayad ng buwis. Abay, tinutulungan din para walang silusan. Nakuha nyo mga kababayan ko? Lahat ay kasama lahat. Hindi ho may naiiwan. Ganun ho ang paraan ng pinag-combine na isip ni Isko Moreno at ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito na. Kaya, ito po personal choice niya. Kaya Personal natutuwa naman choice. kami, hindi lang ho ito mangyayari sa Maynila. Mangyayari po ito sa buong bansa. Halak ka! Nakita nyo mga kababayan ko? Hindi lang daw ho sa Manila mangyayari yan. Kung hindi, sa buong bansa. Kita nyo mga kababayan, personal choice. Pangulong Bongbong Marcos ang nakaisip na hindi lang ho dapat mamimili lang ng mga tutulungan. Kung hindi lahat, ay dapat tulungan. Kita nyo mga kababayan? Tuloy. Dahil sa Local Government Support Fund na binibigay ng Office of the President. Yon. Kaya, Mr. President, nasan naman ang tulong ni Sara Duterte? Mukhang mas magaling pa si Isko Moreno Buti pa yung mayor ng Maynila. Nakakaisip, nakakagawa ng mabuti para sa bansa at para sa constituent at para sa mga Pilipino. Pero si Sara Duterte, pang-anim na araw na ho na nawawala at hindi na ho nagpapakita mula nang lumabas si Ramil Madriaga. Ilabas nyo na si Sara Duterte. Hinahanap namin si Sara Duterte. Tuloy. Buti pa yung si Isko, may nagagawa. Yung Vice President natin, nga. Asan nga ba si Sara? Pakitanong sa mga DDS na tanga. bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos-puso po kaming Si Pangulo, ganda ng ngiti, Ganda-ganda lang ngiti, Eto na, Oy, mga DDS.
yung hinahanap nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, ayan, buhay na buhay. Yung iba ayaw talagang sumuko. Gusto na nilang pangatawanan na si Pangulong Bongbong Marcos ay patay na. At eto daw ho, nakikita nyo sa screen na naka-brown, yan daw ho robot na lang. Pinipilit nila na hindi na yan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan totoo. Clone, clone, clone. Gumagano ng mga DDS ngayon. Mga bobo talaga kayo. Ayan na, pinapasalamatan ni Isko yung robot, yung clone. Ano ba yan? Pasok. Papasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in these struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming shine. Nakita nyo? Nakita nyo yun? Nakita nyo yan, Yumukong ganiri mga kababayan, Domo harigato gozaimasu. Kumbaga sa hapon mga kababayan, harigato gozaimasu. Domo harigato, 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 harigato. Diba? Galing mga kababayan, Galing. Wala na mga kababayan, Eto pa, mga kababayan ko. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo, si Pangulo. Ilang bahagi ng Ayan mga kababayan, programa, pangungunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama sina City Mayor Francisco M. Domagoso, Vice Mayor Angela Le Atienza, at Teresita C. Cozon, Vice Chairperson ng SM Investments Corporation, ang pagbisita sa itinilagang distribution area upang personal na saksihan ang validation at pamamahagi ng 1,000 sako ng bigas. Yan ba yung may sakit? Yan ba yung may stage 4 cancer? Abay, kayang-kaya pang bumuhat ng isang sakong bigas? Ano yan? Kayang-kayang bumuhat ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang sakong bigas. Yan po ba yung may sakit? Baka nga si Harry Roque hindi makabuhat Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Sa mga manggagawa mula sa retail, janitorial, security, maintenance, at food service sectors. Ang biyayang Alam nyo mga kababayan, ako'y nai-inspired na gayahin itong ginagawa ni Manong Bongbong. Idol natin yan Kaya yun, tulad ng pagmi-meeting namin kahapon, tayo naman mamimigay din ng bigas. Galing sa aming mga sariling bulsa. Tandaan nyo yan Gagayahin natin. Ito yung Marcos na ginagaya. Hindi yung Norman Mangusin na scammer at budol na mukhang kabayo na napakaitim na ulikba na kepangit. Ito yung Marcos na totoo. Walang pag-iimbot, walang tinatago. Hindi nang bubudol. Dito tayo sumuporta. Yung mga bobo, ang sinusuportahan, yung Marcos na nagpapanggap. O di ba naman mga tanga? Di ba mga kababayan? Tuloy. bigas ay bahagi ng inisyatiba ng administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kita nyo? Inaasahang makikinabang dito ang humigit kumulang 80,000 pamilyang Manilenyo kasabay ng pagsuporta sa lokal na mga magsasaka. Kita nyo mga kababayan ko, dami nga suporta sa lokal na magsasaka. 80,000 na Manilenyong pamilya ang matutulungan. Napakarami 80,000? Di ba? Abangan nyo na lang kami, i-announce nila ng mga kasama natin kung saan dadalhin yung mga sandamakmak na bigas na yan. Nagpapalabunutan na kami kung sino ba ang mga tutulungan at doon natin na iaayos,
Oh, yan. Oh, ano pa, Boss Mike? Eto pa nagpakitang gilas pa si Pangulo oh. 1,000 pamilyang Manilenyo kasabay ng pagsuporta sa lokal na mga magsasaka. Oh, nakita nyo yan? Yan ba yung may sakit? Nang-aasar talaga si Pangulo eh. Nang-aasar ho, oh. Tignan nyo mga kababayan. Nang-aasar ho, oh. Oh, oh. Sabi ni Pangulo, putang na, ito ba yung may sakit? Ito ba yung may sakit? Di ba? Oh, oh. Hayaan nyo muna kami, tsaka na kayo sumali. Oo, kailangan may mapatunayan po muna kami. Ayaw ho namin na tulad ng ginagawa ni Kulaong na ini-scam yung ating mga OFW, yung mga kababayan. Ay nako, mga kababayan, hate na hate ko yan. Oh, ito na, mga kababayan, oh. Grabe, no? Yan, oh. Natatawa yung dalawa, oh. Sabi, ano, Mr. President, oh. Sikat tayong dalawa rito. Oh, okay ba? Okay ba? Di ba, no? Okay ba? Okay ba? Mr. President, okay ba? Okay ba tayong dalawa? Okay. Ay, nako. Nasan naman si Sara? Wala. Pangulong Bongbong Marcos, magsalita ka na. Ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng tagera, Siyempre, bubuhat tayo. Gayang-gayanga tayong ganire. Yan ho, bigay ho namin. Di ba, no? Para makita nyo naman na, sige. Sa Caloocan. Sige. Gagawin natin yan. Sige, tuloy. Tasan ang presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi Uy, Charlie Whiskey, pera ko yan. Pera ko yan, ha? Pera ko yan. Tandaan nyo, alam nyo naman na hindi naman tayo tumatanggap ng pera mula kung kani-kanino. Diba? Sige, tuloy natin to. Tuloy! Kaya ko kayong buhatin yung Michelle Reyes, ano? Bubuhatin ko yan, gaganunin ko rin, no? Gagayahin ko si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Eto na, Anong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan? Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Correct. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Sana po ay kahit papaano matupad ang aking pangarap na pagbabako bilang Pangulo, wala na pong gutom na Pilipino. Ayon kay Pangulong Diba mga kababayan ko? Galing, ano? Marcos, magpapatuloy ang pagbibigay ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Yan, kita nyo? Galing, Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.